At tayo po'y dadako na po minamahal sa napakalagang yugto natin pong balang gawain, ang pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo, minamahal, bilang paggalang salita ng Diyos. Dadalhin po sa atin na ating Lord Preacher, Brother Bong Perez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. O pumagpalang Diyos, na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamahal pa Jesus. Mahal Panginoon, marami rin salamat po sa bawat yugto ng iyong banal na gawain, magmula sa mga MC. Praise the Lord sa pag-aawitan. Praise God sa pag-aawitan po ng aming beloved Pioneers Choir, sa mga patotoo, sa mga nagbigay ng ikasamang bagit magandog. Hallelujah. Praise the Lord. Sa iyong matamis sa presensya, mahal Panginoon, na iyong piniramdam sa aming kalagitnaan. Ngayon po, mahal Panginoon, hallelujah, narito po kami sa iyong banal salita, mahal Panginoon, sa galang aking patawarin po ako, hallelujah, wala pong magawa, ikaw po ang kumilos, mahal Panginoon, sa aming kalagitnaan, ikaw magsambit ng mga salita na may kapangyarihan, sabi pong kapatiran na nakikinig, pagpalaim sa lahat, at sa orat panalangin ng aming ginagala, Pastor, bind the power of darkness, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, cast out. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. At tayo po makaupo na po mga minamahal. At bago po ang lahat, ako muna ibabati na isa pong pinakamataas na pagpupuri. Ang pagyadakila, pagsamba, pagluwalhati ay tanging lamang po sa ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Isang buhay na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. At dawling paggalang pinapaabot sa ating pong ginagalang at minamahal na Pastor Wista Dalmeda, the end-time prophet of our loving God. Saka hindi po malilimutang iniwang ara turo ng ating ginagalang isang Pastor Linas C. Almeda, sa kanila po mga beloved children-in-law, and the whole Almeda family. Isa rin po magpalang gabi na po sa pangalan ng ating pinamahal pa Jesus, sa lahat po ng ating mga ginagamit sa panalubasan, sa lahat po ng ating beloved preachers, sa ating po mga ordained preachers. Amen, praise God. Sa ating lahat po ng ating mga beloved workers, at sa lahat po ng ating pong beloved brethren, dito po sa dako po ng Olongapo City, at maging po sa ating mga webcast viewers throughout the world. Isa rin po magpalang gabi sa pangalan ng ating mahal na Hesus Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise tayo po mag-aral salita ng Diyos. Mga minamahal, sa linggong ito, halos lahat ng buong Pilipinas ay nagsya-celebrate ng Semana Santa o yung mahal na araw. Kanina lang, mga minamahal, dumaan kami kanina dyan sa filtration. Ay may tinutulak po na malaking rebulto. Imahin, mga minamahal, yan po ay inihanda nila. Praise the Lord. Kaya yan po itatalakayin natin ngayon, mga minamahal, Diyos-Diyosan o yung mga huwad na Diyos. Praise the Lord. At kinaugalian po, traditional, kung bakit po may merong traditional na ganyan, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Ngunit lahat po ng gumagawa niyan, yan po ay karumal-dumal sa harapan ng ating dakilang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Atin po munang basahin ang una pong versikulo dito po sa Deuteronomy 5:7-9 at sundan po ng Deuteronomy 6:15. Amen, praise the Lord. Santo ko lang. Dito po sa Deuteronomy, chapter 5, verse 7 up to 9, sabi po rito, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o nasa ibaba sa lupa, o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon Diyos ay mapanigbuing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na salin na napangapupuot sa akin. Dito po sa Deuteronomy chapter 6 verse 15, sabi po, sapagkat ang Panginoon Diyos ay nasa gitna mo, ay isang panibuguing Diyos. Baka ang galit ng Panginoon Diyos ay mag-alab laban sa iyo, at ikaw ay kanyang lipulin sa ibabaw ng lupa. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya mga minamahal,
Ito yung mga Diyos-Diyosan o yung mga graven images. Yan po ay makikita natin sa darating na Biyernes. Ipaparada nila, ipaprosesyon nila mga minamahal, yung malalaki na bulto. Ang sabi ng salibutan, patay muna ang Diyos. Pero sa ating mga tunay na Kristiyano, kailanman ang Diyos ay hindi namamatay. Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang Diyos natin, mga minamahal, ay palagi po nakatingin sa atin. Hindi po siya namamatay. Bilang tao, bilang Kristo, siya po'y namatay. Pero bilang Diyos, hindi po siya namamatay. Siya po'y forever. Lahat magsabi ng Amen. Kaya nga during the early century, mga minamahal, the meaning of abomination, which means where the reference is probably to the image crown standards which the Catholicism set up in the temple. So ito yung mga inanyuhang larawan o yung mga Diyos-Diyosan, praise God, o yung mga ginawang ribulto, yung mga ginawa ng kamay ng tao na nilalagay sa mga Catholic religion. Sa bahay ng sambahan nila, mga minamahal, praise God, o sa mga templo during early century. So yan po ay binana natin sa ating pong mga ninuno dahil during that time, yung mga Kastila, praise God, dahil kay Lapu-Lapu, mga minamahal, si Lapu-Lapu, nakipaglaban sa mga Kastila dahil ayaw niya tayong masakop, mga minamahal. Praise God. Siya po yung nakipaglaban sa mga Kastila upang dahil during that time, wala pa pong mga inanyuhang larawan, yung mga sinasamba natin, mga krusipiyo, yan po ay mga dala ng Kastila. Praise God, nakakalungkot isipin sa pakikipaglaban ng ating hero na si Lapu-Lapu ay nawalang kabuluhan, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Niyakap pa rin natin yung Catholicism. Praise the Lord. Kaya, ang Diyos ay a jealous God. Praise God. Siya po ay silosong Diyos. Mapatiguin, mga minamahal. Ayaw niya tayong sasamba sa ibang Diyos. Amen? Praise God. Ang sabi niya, mga minamahal, sambahin niya ako sa Espiritu at katotohanan. Amen? Praise God. Wala po nakikita, kaya kanina, naramdaman natin yung matamis sa presensya ng ating dakilang Diyos. Habang nagkakantahan ng ating mga beloved Pioneer Square, tumutulo ang ating luha. Yan ay patunay na sa ating kalagitnaan ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Kapag yan naramdaman mo, mga minamahal, praise God, kagalakan sa puwit isipan na hindi kayang ipaliwanag. Praise the Lord, hallelujah. Yan po ay sa Santong Espiritu, mga minamahal, na binigay sa atin ng ating dakilang Diyos. Kaya, yung paggawa o pagsamba yan, sa mga ribulto o mga Diyos-Diyosan, graven images, yan po ay pagsamba sa demonyo, mga minamahal. Praise God. Kaya, tayo po ay napagmatsyag sa darating na itong week na to. Maraming mga ribulto, mga minamahal, ang magsisiparada. Praise God. Kaya wag natin tangkalikin yan dahil tayo po, mga minamahal, ay mga tunay na Kristiyano. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya maliwanag sa ating nabasa, wag mo sasambay ng ibang Diyos. Ang Diyos natin ay nag-iisa lang. Dahil sinabi ng Biblia, praise God, walang ibang kaligtasan sa silong ng langit na sukat natin ikaligtas, kundi sa pangalan ni Jesus. Jesus po lamang, mga minamahal, ang lahat ng tuhod ay luluhod. Amen? Praise the Lord. At salamat sa ating dakilang Diyos at binigyan tayo ng mga magulang sa ating mahal Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ating beloved and honored pastor. Sila po ang kumandili sa atin upang tayo bigyan ng karunungan sa mga bagay na ito. Amen. Praise the Lord. At tayo po, mamaya may magpatuloy po sa pagbabasa. Kindly po, dito po sa Deuteronomy 5, 7, 25, 26. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng Deuteronomio, Kabanatay 7, talatang 25 at 26. Ang mga larawang inanyuan na kanilang mga Diyos ay iyong susuguin sa apoy, huwag mong iimbuti ng pilak o ang ginto na nasa mga yaon, ni huwag mong kukunin para sa iyo. Baka sa iyo'y maging silo sapagkat ito'y isang karumaldumal sa Panginoon mong Diyos. 26. At huwag kang papasok o
at huwag kang magpapasok ng karumaldumal sa iyong bahay, at baka ikaw ay maging itinalaga na gaya niyaon, iyong lubos na kapupuutan at iyong lubos na kasusuklaman sapagkat itinalagang bagay. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya itong mga minamahal, yung ating pong kinagistang reliyon, yan po ay minana natin doon po sa mga Kastila, niyakap natin. Kaya bilang Kristiyano, tayo po napakapalad. Amen? Bakit? Nasumpungan natin ang tunay na gawain ng Diyos. Kumikilos ang kanyang banal na presensya, patunay lamang mga minamahal na sinasamahan tayo ng Espiritu ng Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya yung mga krusipiyo, yung mga inanyuang larawan, yan po ay galing po sa mga Kastila, sa mga Espanya. Kaya ang Diyos natin po, mga minamahal, ay hindi bato, semento o gawa ng kahoy. Ang Diyos natin ay Espiritu, kinakailangan natin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dahil inahanap ng Ama ang gayong mananamba na kinakailangan sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Ang ating dakilang Diyos ay hindi nakikita. Amen? Ngunit siya'y nararamdaman. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya napakaraming iba't ibang sekta, denominasyon, mga minamahal, na hindi nila alam kung sino ang tunay na Diyos. Praise God. Hallelujah. Doon sa ibang sekta, ang Diyos ay tao lamang. Praise God. Ang Diyos ay 3 persona. Praise God. Hallelujah. Ngunit sa atin, iisa ang Diyos. Amen? Walang iba ang ating mahal po Yesu Kristo. Amen. Praise the Lord. Kaya, mayroong tunay na mananamba, mga minamahal, pinagpala tayo dahil po tayo ay nahanap ng ating dakilang Diyos. Amen? Praise the Lord. Dati-dati sa atin, praise God, ay walang alam sa Biblia. Ang iba sa atin, mga drug addict, mga patapon na ang buhay, mga magnanakaw. Ngunit sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na ipinangaral ng ating ginagalang at minamahal pastor, ngayon, mga minamahal, nung tayo tumanggap at nabutismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, tayo ngayon ay binago at pinagaling sa ating mga karamdaman. Lahat magsabi ng praise the Lord. Pinagpala tayo, mga minamahal, dahil nung araw, sumakit ng ulo lang natin. Diyan, maghahanap tayo ng kortal o medical. Ngunit sa misteryong ito, subok na natin. Magsisi ka lang, magpuri ka sa ating dakilang Diyos, taus-pusong pagsisisi, isang tsak na bagay kapag nakita ng Diyos, ikaw'y nagpapakumaba, ang karamdaman mo na buwan ng kasalanan, mga minamahal, yan ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya kung ikaw po, mga minamahal, ay napabilang sa anak ng Diyos, tayo ay pinagpalang lubos. Amen? 1:12, ang lahat naman ang sitanggap sa Kanya ay siyang pinagkalooban ng mga tunay na anak ng Diyos. Praise God. Hindi po anak-anakan, kundi tunay na Diyos. Lahat ng nabautismuhan, tumanggap sa Kanyang marilag na pangalan, tayong lahat ay pinagpalang lahat dahil tayo ay tinatawaging mga tunay na anak Diyos, takapagmana ng buhay na walang hanggan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya mga minamahal, yung tradition natin, ngayon, makikita natin mga minamahal, may nagpapenitensya, may nagpapako sa krus, may nagbubuhat ng mabibigat na krus. Ginawa na po ng ating pinakamahal pa sa Kristo yung mga minamahal, huwag na natin gawin. Amen? Ang gagawin na lang natin, mga minamahal, lumapit sa Kanya, magsisi sa ating kasalanan, tapat ang Diyos na ikaw ay papatawarin sa iyong kasalanan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Hindi ka maliligtas dyan, mga minamahal. Dahil ang ating mga sa Kristo ay minsan lang po dumaan sa krus ng Kalbaryo, pasanin mo ang krus. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi po yung literal na papasanin mo yung krus na mabigat, kundi ang mga utos ng Diyos ay sundin mo ang Kanyang kalooban, ang isaksak na bagay, mamaya pagkapalain ka ng ating mahal na Kristo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Kaya, ito ang dahilan, mga minamahal, dahil ang lahat ng tao ay nagkasala, wala nakita ang Diyos na gaganap ng Kristo. Siya mismo ay hinubad niya ang pagka-Diyos, nag-alipin tao, nakitulad sa tao. Bakit, mga minamahal? Upang ganapin niya, mga minamahal, ang pagkatubos natin. Amen? Tubusin tayo sa pagkakasala. Praise God, dahil walang, kahit mga propeta, sila rin po ay nagkasala. Tanging ang ating dakilang Diyos, ang ating mahal na Hesus Kristo, siya po ay walang bahid na dugis, mga minamahal. Kaya ginanap niya ang Kristo, mga minamahal.
Kaya ngayon, mga minamahal, ay nagtatamasa tayo ng pagkapala at higit sa lahat may kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. At tayo po patuloy na po mga sa pagbabasa. Ating basahin sa Exodus 32, 19, talong po sa 26. Amen, praise the Lord. Dito po sa Exodus chapter 32 verse 19 talon sa 26 sabi po sa 19, at nangyari paglapit niya sa kampamento na kanyang nakita ang goya at ang sayawan, at ang galit ni Moses ay nag-init at kanyang inihagis ang mga tapyas na sa kanyang mga kamay at nangasira sa panan ng bundok. Dito sa 26, at tumayo nga si Moises sa pintuang daan ng kampamento at nagsabi, sino mang sa Panginoon ang kiling ay lumapit sa akin. At lahat ng mga anak ng Nilibe ay napipisan sa kanya. Sa 30, at nangyari ng kinabukasan na sinasabi ni Moises sa bayan, kayo nagkasala ng malaking kasalanan, at ngayon sasampahin ko ang Panginoon, marahil aking matutubos ang inyong kasalanan. At bumalik si Moises sa Panginoon at nagsabi, ang bayang ito'y nagkasala ng malaking kasalanan, at gumawa sila ng mga Diyos na ginto. Gayon may ngayon kung inyong ipapatawad ang kanilang kasalanan, at kung hindi ay alisin mo ako, isinasamo ko sa iyo sa iyong aklat na sinulat mo. At sinabi ng Panginoon kay Moses, ang magkasala sa akin ay siya kung aalisin sa aking aklat. Amen. Amen. Paksundan po, Exodus 32, 30 hanggang 33. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sa panahon ni Prophet Moses, mga minamahal, nung siya po ay umakyat sa bundok ng Sinai upang kausapin ang ating dakilang Diyos. Dahil ang mga Israelita, mga minamahal, nung iniwan ni Moises, dahil wala silang masumpungan na sasambay na Diyos, kaya may nanguna doon during that time, gumawa sila ng golden cup o yung gintong guya. Yun ay sinamba nila. Ginawa ng kamay ng tao. Kaya nung nakita ni Moises na siya'y bumalik, mga minamahal, upang tignan ng mga Israelita, siya po'y nagalit. Yung kanyang 10 utos ng Diyos, sa sobrang galit niya, ay inihagis siya doon. Praise the Lord. Kaya ang sino mang pumanig sa Diyos during that time, sa Diyos ni Moises, ay pumunta sa kanan, mga minamahal, at yung iba pumunta sa kaliwa. Kaya sila po'y nagulat, mga minamahal, nung inahagis ni Moises, yung 2 tablet ng naaklat, mga minamahal, yung lupa, bumiyak, mga minamahal. At yung mga nagsisamba sa mga hayop, yung golden cup, sila po ay namatay at nahulog doon po sa ilalim ng lupa.